Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Malapit na po ang full moon. At abangan nyo rin po ang mapipili para magkaroon ng free reading. Aking ipopost po yun sa aking Facebook page. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais kong ipabatid. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. More messages sa spirit guide. Okay, tignan po natin. King of Pentacles. Nine of Pentacles. Seven of Wands. Temperance. Two of Wands. Eight of Cups. Six of Pentacles. Kuha pa tayo ng isa, bottom of the deck, the World. We also have here Five of Wands and Tower. Five of Wands, Tower, Eight of Cups. So it signifies that maybe this is your past relationship. Toxic, conflict, away ng away, puro pagtatalo, maraming involved, maybe third party. Wala na, hindi na talaga mabuo pa, hindi na maayos pa, kaya wasak na yung pagsasama. Tower dito. And, iniwan ka rin ng taong yun. Sumama na rin sa iba. Kaya wala na, totally wala na. Hindi ka na umaasa pa doon sa taong yun. Kasi wala na rin, wasak na rin yung pagsasama ninyo eh. Kaysa naman ipilit po pa yung isang relationship na kung saan wala nang love, wala nang respect, diba? So, mabuti na lang yon. Naging single ka for a while. Maybe wala ka naman iba pang bagong nakilala. Kaya, nanatili kang single pero maayos ka. Kumbaga parang hindi ka naman naghahanap pa ng isang romantic relationship. You are doing well. Maayos ang inyong pamumuhay, at napaunlad mo yung sarili mo, yun yung pinakamaganda kasi pag single ka, huwag ka masyadong mag-rush into a relationship, into love. Just focus sa sarili mo, self-love and care, yun talaga yung nagpapataas ng vibration mo, doon ka mas nagiging attractive. And then, dahil masyado ka ng mataas yung attraction mo, you attract someone in your life. King of Pentacles dito is someone who is mature, napakasipag nito, maaring marami siyang negosyo or meron siyang business, napaka-industrious niya. Matatag sa kanyang pang-pinansyal na aspeto ng buhay. Sabi mong stable man na to. Marami itong mga investment. At siya yung masasabing na humanga siya na sa'yo ng husto. Pag nakilala mo tong taong to, mataas ang respeto niya sa'yo at malaki ang paghanga niya sa'yo. Maganda dito, kasi pag nakilala mo tong taong to, ang dami niyang plano para sa inyong dalawa. To explore. May sabihin niyan, explore pagdating sa love life, and travel the world. So, mag-e-enjoy ka ng gusto dito, sabihin ng iba, afam. Diba? Pwedeng afam yan. Ganun eh. Or, someone na mature, wealthy, stable person. Ipupush niya ng gusto ang relationship ninyo. Kasi sa umpisa, maaring nagkaroon ka ng trauma dun sa nakaraang relasyon. Pero siya talaga magiging porsigido yan. Ipupush niya ng gusto, yung nararamdaman niya, yung paghanga niya sa'yo. At ikaw, hindi ka naman masyado nagmamadali, pero in divine timing, mararamdaman mo na sincere tong taong to.
na hindi siya basta-basta na parang susuko agad. Kasi maaring pakitaan mo siya na parang hindi ka masyadong interesado, pero papatunayan niya sa'yo na worth it. Diba? Yung ibibigay niyang effort, mararamdaman mo rin to na, nga, sincere tong taong to. Tsaka worth it naman talaga. Mabigyan ng pagkakataon na itong taong to, mapakita niya sa'yo kung paano siya magmahal. At magiging maganda ang inyong connection because nandito si Six of Pentacles, it will be a give and take relationship. Kung ano yung pagmamahal, yung sabihin natin yung kaya mong ibigay sa kanya, love and affection, susuklian niya yon. Hindi nga lang basta give and take kasi marami siyang ibibigay sa'yo. Marami siyang kayang i-provide sa'yo. Parang ipapamper ka niya ng husto. Because this person, parang matagal na rin naman siya naghahanap talaga siya ng yung someone, yung companionship, and yung romance. At nakita niya yun sa'yo. Sa pagiging simple mo, at nakikita niya na ikaw rin sa sarili mo, you have achievements in life. Diba? Ang iba kasi, maaari kasing para sa kanya yung iba, ang habol lang sa kanya is yung sabihin natin yung yaman niya, pera niya. Pero naramdaman niya sa'yo yung pagiging simple mo. Kaya mas nahulog ang kalooban niya sa'yo, yung paghanga niya sa'yo, yung respeto. Malaki ang respeto niya sa'yo. Kaya naman di maaalis na talagang pupush niya ng gusto yung connection ninyong dalawa. At maganda naman, the world dito also means that this may be the fulfillment of your heart's desire to be with someone like this person. Tingnan natin ang message para sa inyo. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Yung iba, diba, kailangan mo i-accept ang sarili mo, yung mga flaws mo. Wala naman perfect na tao. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Yan, worth the wait talaga. Nandito si Temperance, tsaka katulad ng sinabi ko kanina, hindi kailangang magmadali. Itong taong to is worthy of love. You are worthy of love and it is worth the wait. You don't have to rush pagdating sa love. Para lang masabi may jowa, diba? No. There is divine timing and it is worth the wait. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.